Para po sa devotion natin na patungkol po sa limited atonement, isa po sa kahalagahan niyan ay yung puntos po na yung Diyos natin, minahal niya tayo unconditionally. No, walang kondisyon. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil nakita niya in the future na mabait tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos kasi nakita niya in the future may ipapanganak na Russell, tapos magalang, gwapo, mabait, matipuno, karespe-respeto. Hindi ho ganun eh. Actually, yung Russell talaga makasalanan, dapat parusahan eh. Nakita ng Diyos yun in the past, in eternity past. At sabi niya, itong tao na to, kawawa naman. Nahabag yung Diyos, naawa. At nagpakita ng pag-ibig. Ililigtas ko nga itong specific na tao na to si Russell. At ganun po yung ginawa niya sa bawat membro ng iglesia. Minahal niya specifically. Nakita niya in the past. Actually, ang hirap kasi ipaliwanag sa theology, no? Pero, hindi kasi natin alam ano yung nasa isip ng Diyos eh. Ang alam lang natin kung ano yung revealed, kung ano yung nakahayag sa salita ng Diyos. At minsan, sa salita ng Diyos, pag binabasa mo, makikita mo talaga yung priority ng Diyos na dapat nating maunawaan. Now, ako po naniniwala na yung ebanghelyo, yung priority ng Diyos. Kaya yun yung malinaw sa Biblia. Na pagdating po sa topic na ito, pwede tayong slightly magkakaiba. No? Pero, naniniwala po ako na pagdating sa gospel, dapat pare-pareho tayo. Pagdating sa Panginoong Jesucristo, doktrina sa Father, Son, and Holy Spirit, dapat pare-pareho tayo. Anyway, dito po sa doktrina na ito, bagamat yung iba, hindi ho, magkakaiba ng mga Christians. Pero ako po, convinced ako na minahal tayo ng Diyos unconditionally, pinili tayo ng Diyos unconditionally, ini-sniper tayo ng Diyos. Hindi nagsabog ang Diyos ng pag-ibig at bahala na kung sino mag-respond. Para sa akin, the way I look at the Bible, the way I understand the Bible, talagang specific eh. Minahal ka ng Diyos kahit na hindi ka kamahal-mahal. Yung tipong, you don't care about God, pero even though you're a sinner and you don't care about God, minahal ka ng Diyos and God caused you to love Him back. Isinugo niya yung Santong Espiritu para i-convict yung ating mga puso. Lumambot yung ating mga puso. Magkaroon ng panibagong puso na iibig sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ko pag in-sniper ka ng Diyos. Tiningnan ka ng Diyos sa crosshair. Sabi ng Diyos, okay, banal na spirito, convict mo yung tao na yan para magsisi sa kanyang mga kasalanan. So, in other words, yung pag-ibig po ng Diyos at pagliligtas sa atin, unconditional. Walang kondisyon. Hindi, yung condition kasi parang ganito eh. Sige, ililigtas kita. Mamahalin kita. After, kung makita na nagpakabuti ka, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, naging magalang ka, sumisimba ka sa church, umatan ka sa mga church gatherings. Pag nakita kong nagbago ka na, sige, ililigtas kita. Para bang yung mga preso, no? Kapag merong early parole, na kapag nagpakabuti ka, lalaya ka na mas maaga. No? Kailangan mo munang ma-meet yung mga conditions. Pero sa Diyos, hindi ganun eh. Lahat tayo mapapahamak eh. Walang kondisyon, lahat tayo mapapahamak. Pero minahal tayo ng Diyos, pinakitaan ng habag, at in-sniper ka ng Diyos. Nung tinamaan tayo ng pag-ibig ng Diyos, paglingon natin sa Kanya, Lord, thank you. Binili mo ako, specifically ako, para maging parte ng iyong iglesia. At tayo na in love sa Panginoon. Yan po yung unconditional love of God. Lahat tayo nakatalikod sa Diyos. Nung in-sniper tayo, humarap tayo sa Kanya. Na in love tayo sa Kanya. At nagsimula tayo maglingkod sa Kanya. So, dito po sa point number 3 natin, no? Aspire to love like God by loving others unconditionally. Tayo pong mga tao kasi, sanay tayo na may makita muna sa ibang tao para mahalin sila. Sanay tayo, ganun tayo eh, mag-isip. Kapag yung isang tao na impress tayo,
na-impress. Doon natin nagsisimulang mahalin. Kaya nga maraming mga babae laging nagtatanong, bakit mo ako mahal? Di ba? Ang laging gusto nilang marinig, mahal kita kasi sweet ka, mahal kita kasi maaruga ka, mahal kita kasi thoughtful ka, mahal kita kasi ang ganda-ganda mo. Yun yung gusto nang marinig ng yung ibang babae, no? Bakit mo ako mahal? No? Gusto nila marinig na magagandang mga bagay sa kanila. Pero pag tinanong natin sa Panginoon, Lord, bakit mo ako mahal? Ang isasagot sa atin ng Diyos, hindi dahil may magagandang bagay na nakita siya sa atin. Ang isasagot ng Diyos sa atin, minahal kita based on my grace. Inisyatibo kong mahalin ka at dahil mahal kita, kaya kita binabago. Kaya ka nagkakaroon ng transformation. Hindi totoo na nag-transform ka muna, nagbago ka muna, kaya ka minahal ni Lord. Kasi po, wala tayong ginawa na magtutulak sa Diyos para mahalin tayo. Sa halip, minahal muna tayo ng Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binabago niya araw-araw. So, yan po yung additional insight ko sa topic natin ngayon. And how can you practically love others unconditionally? Mahalin natin yung kapwa natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo hihingi ng mga kondisyones sa mga tao sa paligid natin para mahalin natin sila. Just love them unconditionally. Kahit hindi ka respeto, kahit kaaway mo pa, ibigin mo. Kasi ganun tayo minahal ng Diyos. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.